Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Teresa Ann Nadine Lichauco, pero maaari niyo po akong tawaging Nadine. Ako ay isa sa mga research affiliate ng National Catechetical Study. Sa pagkakataong ito, excited akong ibahagi sa inyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa SEED Catechetical Module Making Workshops o CMW. Ang NCS SEED CMW ay isang inisyatiba na naglalayong makapagbigay ng mga makabagong strategies at pamamaraan sa pagbuo ng mga materyales na kateketikat. Ang online asynchronous web workshops ay ang mga online na workshop na magbibigay sa mga katikistang tulad ninyo ng access sa mga lecture videos at catechetical exercises na makakatulong para mapaganda yung inyong catechesis. Ngayon, pag-usapan natin ang aklat na ating tatalakayin, ang Katekista, Mga Tulang Pananaliksik. Ito ay isang libro na naglalaman ng mga natuklasan mula sa pag-aaral na ginawa ng National Catechetical Study mula 2016 hanggang 2018. Isa lang ang librong ito sa 7 libro na nabuo mula sa National Catechetical Study na isinagawa mula 2016 hanggang 2018. Ang bawat libro ay may kanya-kanyang pananaw at mga strategy na makakatulong sa mga katekista sa kanilang misyon. Ang Katekista, Mga Tulang Pananaliksik, kung makikita natin, ay idinedicate ni Dr. Clarence Batan at ng NCS team sa mga katekista. Basahin po natin ito. Ito ay para sa mga minamahal naming mga katekistang Pilipino. Sa aming pananaliksik, ang mga katekista ang maituturing na natatagong K ng ating simbahan. Hindi karapatan, kapakanan o kakayahan, kundi kayamanan. Ang mga katekista ang maituturing na natatagong kayamanan ng ating simbahan. Alagaan po natin sila. Ang tulang pananaliksik mga tula na naglalaman ng mga ideya at mga impormasyon mula sa ginawang pag-aaral ng National Catechetical Study. Ginamit ito sa librong ito para ipahayag ang mga natuklasan sa isang malikhaing paraan, kaya mas madali itong maintindihan ng mga tao. Ang KTP o ang librong Katekista, Mga Tulang Pananaliksik ay binubuo ng 19 na tulang pananaliksik na unang isinulat sa wikang Pilipino ni Dr. Clarence M. Batan at isinalin sa 10 iba-ibang wika sa tulong ng mga sumusunod na tagasalin. Ito po ang nilalaman ng KTP. Ang prologo o yung pambungad na bahagi na naglalarawan doon sa mga layunin ng librong ito, ang paanyaya, ang panimula na nagbibigay konteksto at background tungkol sa lens na ginamit sa paggawa ng mga tulang pananaliksik at ang pahinungod. Sa buong version ng libro, makikita natin ang lahat ng wika kung saan isinalin ng mga tulang pananaliksik, pero sa ating website o ang ncs2021pariproject.com, maaari po nating i-download ang buong libro, ang version lamang na nakasalin sa wikang inyong ninanais. Ang silo o ang mga catechetical intended learning outcome ng workshop ay naglalayong ipakita ang mga kasanayan at kaalamang dapat makamit ng mga mag-aaral. Kabilang dito yung pagpapakita ng kahusayan sa pagbibigay kahulugan at paglikha ng mga catechetical na module na may kaugnayan sa konteksto at kultura. Ang conceptual focus ng mga module na base sa Katekista, Mga Tulang Pananaliksik ay naglalaman ng mga kultura at wika o cultures and languages. Ang mga konseptong kinakatawan ng librong ito ay mga kultura at wika hango sa mga kwentong buhay ng piling katekista na malikhaing kinatawan ng metodong tulang pananaliksik. Itinatampok dito ang kahalagahan ng samot-saring kultura at wika sa pagsasagawa ng epektibong ministeryong kateketikal sa kasalukuyang simbahang katolika ng Pilipinas. Isang magandang halimbawa nito ay ang Paskong Katekista. Kung makikita natin, itong tula na ito ay hindi lamang isang art,
Ito rin ay isang paraan para ipakita natin yung mga karanasan at pananaw sa panahon ng Pasko na puno ng mga simbolo at tradisyon, no? At itong mga ito ang nag-uugnay sa ating pananampalataya at kultura. Basahin natin ito. Ngayong Pasko, may bago akong kwento tungkol sa mga bayani ng simbahang naglilingkod, nagtuturot, nagsasakripisyo para ihatid ang kwento ni Kristo. Walang bayad, nagsasakripisyo para sa 30 minuto, gamit ang ngiti at sangkatutak na lakas ng loob para ihatid ang pananampalataya, di para sa sarili, kundi para sa simbahang mahal. Sila ang mga katikistang unang nagturo sa akin ng halaga ng Pasko. Sila ang Paskong nagtampok sa tunay na diwa ng pagdiriwang. Sila ang mga parol na ang kinang ay ningning ng bawat isang naturuan, na paliwanagan, naliwanagan, na ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Salamat sa mga katikista, salamat sa paalala. Ngayon, sa pamamagitan ng tulang ito, makikita natin kung paano ginamit ang mga findings ng NCS team noong 2016 hanggang 2018, kung saan nakita nila na ang mga katikista daw ang tunay na sikreto na tinatago ng simbahan, ang tunay na gem o kayamanan ng simbahan. Makikita natin kung paano itong mga findings na ito ay ipinakita sa isang malikhain na paraan dito sa tulang ito. Mayroon ding gabay turo sa librong ito na nagbibigay ng mga hakbang at mga strategy upang mas mapadali ang pagtuturo ng mga temang ito. Gamit ang librong to, nabuo ng NCS team ang Catechetical Modular Design na nakabatay sa Catechetical Cultures and Language o mga catechetical na kultura at wika. Dito naka-anchor ang Catechetical Module Making Workshop na base sa librong ito. Ang disenyo ng librong ito ay nakapokus sa 4 na dimensyon sa pagbubuo ng mga tulang pananaliksik. Ito ay kinakatawan ng 4 na temang salita na nagsisimula sa letrang S, ang sulyap, suri, subok at sosyolohiya. Ang mga halimbawa ng paggamit ng modular design gamit ang Catechetical Cultures and Languages ay matatagpuan sa aklat mismo sa ilalim ng mga seksyon na sulyap, suri, subok at sosyolohiya. Ang sulyap ay pinagmulan ng tulang pananaliksik bilang metodo ng paglalahad ng mga datos. Ang suri ay naglalaman naman ng kung paano sinuri ang mga datos na kinakatawan ng mga tula. Ang subok ay yung paglalahad naman ng karanasan ni Dr. Batan kung paano niya isinulat sa Filipino ang mga tulang pananaliksik. At finally, ang huling bahagi ay yung maikling pagkilala sa sosyolohiya bilang yung disiplinang pinaghugutan ng mga tulang pananaliksik. Sa dulo ng Catechetical Module Making Workshop, makakakuha ang mga katikistang katulad ninyo ng mga cultural competence o makukuha nila yung abilidad na epektibong makipag-ugnayan at makipagbahagi sa iba't ibang kultural na konteksto. Kasama nito, kayo rin ay magkakaroon ng mga catechetical skills, particular na ang linguistic skills o ang kasanayan sa wika na makakatulong upang ang mga ideya o kung anumang impormasyon ay maibahagi ninyo sa malinaw at madaling maintindihan na paraan. Halimbawa ng mga expectical catechetical outputs na makakatulong sa pagkuha ng mga competencies at skills na ito ay ang pagsali ng mga catechetical na materyales sa lokal na wika. Ibig sabihin, susubukan nyo ho na mag-translate o magsalin nung mga modules na existing sa mga lokal na wika na ginagamit ninyo. Together, let us plant the seed in every catechetical ministry. As we share our knowledge and experiences, sama-sama tayong lalago sa pag-unawa at respeto sa iba't ibang kultura. Sa pamamagitan ng pag-develop ng ating cultural competence at linguistic skills, mas magiging epektibo tayo sa pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagkonekta sa iba. Kaya together, let's work to spread the seeds of knowledge and faith, creating a brighter future for everyone. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.